Ang kwento natin ngayon ay sumikat dahil idinahilan ng salarin ng cough syrup sa kanyang nagawa. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Unang nakilala ni Lauren Hugelmeyer si Matt Phelps noong nasa middle school sila. Pero hindi sila naging malapit na magkaibigan noon. Ngunit makaraan ng ilang taon noong sila ay 26 years old ay finollow siya ni Matt sa Instagram at nag-follow back naman si Lauren. Dito na rin sila muling nagkausap at si Matt ay nagpakita ng interes kay Lauren. Natuklasan nila na marami silang pagkakatulad, lalo na ang kanilang hilig para sa Harry Potter, Star Wars at iba pang mga bagay. Kalaunan ay naging magkasintahan ang dalawa. Nagustuhan ni Lauren ang pagpapahalaga ni Matt sa kanyang pananampalataya dahil si Lauren mismo ay lumaki sa isang Kristiyanong sambahayan at ang Diyos ay napakahalaga sa kanya. Natuwa siya na ganoon din ang naramdaman ni Matt at napanatag siya dahil pareho sila ng paniniwala at saloobin. Ngunit bago ko ipagpatuloy ang kanilang love story ay kilalanin muna natin ang dalawa. Si Lauren Hugelmeyer ay ipinanganak sa Los Angeles noong June 1988 at graduate sa Swain County High School sa North Carolina noong 2007. Siya ay nagkolehiyo sa Appalachian State University at nakapagtapos noong 2011 na may degree sa Business Administration and Management. Si Lauren ay isang aktibong miyembro ng Hope Lutheran Church at nagpa-part-time bilang Sunday school teacher doon. Ang full-time job niya ay isang auditor ng kumpanyang Quintiles. Si Matt Phelps naman ay taga Bowling Green, Kentucky. Siya ay nagtatrabaho sa Dunlap Lawn Service sa Greensboro, North Carolina. Nangangarap siyang maging pastor kaya't nag-aral ng missions at evangelism sa Clear Creek Baptist Bible College sa Pineville, Kentucky. At nakatapos siya dito noong 2011. Una na siyang kinasal sa kanyang college sweetheart sa Kentucky ngunit ito ay nauwi sa diborsyo. Sa mga kakilala, sina Lauren at Matt ay totoong nagmamahalan at bagay na magkasama. Tila nahanap nila ang kanilang soulmate sa isa't isa kung saan ang kanilang relasyon ay napuno ng saya. Kaya't makaraan lamang ang ilang buwan ay nag-propose na agad si Matt na tinanggap naman ni Lauren. Noong mga panahong ito, ang ama ni Lauren na si Dale ay lubos na nag-alala para sa anak dahil hindi pa nila masyadong nakikilala ang magiging manugang. Matapos ang proposal, ang mga pamilya at kaibigan nila ay nagdaos ng isang engagement party para sa dalawa upang ipagdiwang ang kanilang napipintong kasal. Tuwang-tuwa si Lauren at pinaghandaan niya ito. Nagsuot siya ng isang magandang puting gown ngunit nasira ang kanyang araw sa di inaasahang pagkakataon nang dumating ang ina ni Matt na nakasuot din ng puti. Ito ay malinaw na pambabastos kay Lauren. Kitang-kita ng lahat na tutol ang ina ni Matt sa desisyon ng kanyang anak na magpakasal. Hindi napigilan ni Lauren ang kanyang pagkayamot kaya't kinausap ni Lauren si Matt pagkatapos ng engagement party para harapin siya tungkol sa inasal ng kanyang ina. Gayunpaman, isinantabi ni Matt ang kanyang mga alalahanin at sinabing lumaki siya sa kanyang mga lolo't lola kaya hindi siya malapit sa kanyang mga magulang. Dagdag pa ni Matt na hindi maganda ang relasyon nilang mag-ina at hindi mahalaga sa kanya ang opinyon nito. Nanatili silang nakatuon sa pagiging Kristiyano at nagpatuloy sa pamumuhay na ginagabayan ng kanilang pananampalataya. Si Matt ay nagtrabaho sa isang home care company at dahil sa kanyang dedikasyon at pagsusumikap ay kinilala siya at pinangalan ng Employee of the Month. Si Lauren din ay naging masipag sa kanyang trabaho. Siya ay empleyado ng isang kilalang kumpanya sa US at marami siyang mga part-time jobs na minsan ay aabot sa 4 na trabaho ang kanyang pinagsasabay-sabay. Isa sa kanyang mga trabaho ay ang babysitting at minsan siya din ang nag-aalaga sa mga bata sa simbahan habang nagmimisa ang kanilang mga magulang. May mga side hustles din si Lauren gaya ng pagbebenta ng kandila. Hilig din kasi niya magkaroon ng sariling negosyo balang araw dahil makakatulong ito sa pag-angat ng kanilang estado sa buhay. Tuwing Martes ng gabi, sina Lauren at Matt ay pupunta sa bahay ng kanyang mga magulang para sa game night. Lingguhang kaganapan iyon na inaabangan nilang dalawa. Palaging dumarating si Matt sa oras at sabik na makasama ang pamilya ni Lauren. Mukhang na-enjoy niya ang pagkakataong makabanding sila. Noong November 2016, kinasal sina Lauren at Matt sa Wake Forest, North Carolina. Masaya ang lahat noong araw na iyon. Naging tema ang Star Wars sa kanilang reception
kung saan may hawak na lightsaber ang mga abay. Ngunit makaraan lamang ang ilang buwan nagsimulang magkaproblema ang bagong mag-asawa. Ang isa sa mga ito ay ang pagsiselos ni Matt sa isang kaibigang lalaki ni Lauren. Sabi niya mukhang may gusto sa asawa niya ang kaibigang ito. Ngunit tiniyak naman ni Lauren na wala siyang interes dito at nakatuon lang siya sa kanilang mag-asawa. Ang trust issues ni Matt ay nag-ugat sa kanyang mga nakaraang karanasan sa kanyang unang kasal. Ibinunyag niya na niloko siya ng dati niyang asawa habang nasa mission trip ito. Nang bumalik daw ito galing sa trip na yon, ay bigla na lang nagsabi na hindi na siya mahal at iniwan siya. Ang pagtataksil at pag-abandona sa kanya ng unang asawa ay nag-iwan kay Matt ng malalim na sugat at naging magulo ang kanyang buhay dahil naging matagal ang panunumbalik ng kanyang sigla sa buhay. Habang tumatagal ang pagsasama nila Lauren at Matt, si Matt ay mukhang laging problemado at malungkot na para bang hirap na hirap siya sa buhay. Malaki ang naging pagbabago niya dahil hindi na rin siya nagsisimba na naging malaking dagok para kay Lauren. Napansin din niyang hindi na interesado si Matt sa kanya at wala na itong pakialam sa kanilang pagiging mag-asawa. Parang biglang nawala ang pagmamahal ni Matt kay Lauren na nagiiwan ng lamat sa kanilang pagsasama. Nagiging tamad na si Matt, hindi na siya tumatagal sa kanyang mga pinapasukan. Madalas ay ilang linggo lang ang pananatili niya sa trabaho ay magre-resign muli. Inis na inis si Lauren dito dahil siya ay tuloy-tuloy na nagtatrabaho na minsan pa nga ay 3 o 4 na part-time jobs ang hawak niya. Ang malala pa dito ay magastos si Matt at kung ano-ano lang ang pinagbibili na parang walang kaubusan sa pera. Si Lauren naman ang hirap na magtrabaho para bawiin ang mga nagastos ng asawa. Sinubukan tulungan ng mga kapamilya at kaibigan si Matt sa kanyang depresyon, ngunit hindi ito nakikinig. Lagi na lang siyang nakababad sa TV at naglalaro ng kanyang video games. Ang pag-uugaling ito ay nakaapekto sa financial stability nila ni Lauren at nasira ang kanilang relasyon. Nangailangan ng suporta si Lauren dahil sa hindi pangkaraniwang pag-uugali ni Matt kaya't nakipag-usap siya sa kanyang ina at kapatid na babae. Ibinahagi ni Lauren sa kanila na pagod na siya sa 4 na trabaho at pag-uwi pa niya ay dadatnan ang magulong bahay, ang nakatambak na labahin at pagkain na kailangan lutuin. Tila inuuna pa ni Matt ang paglalaro ng video games at paggastos ng kanilang pera. Si Lauren naman ay nakaramdam na ng hirap, pagod at pagpapabaya ng asawa sa kanya. Sa kabila ng paglaki ng distansya sa pagitan nila at ng kakaibang ugali na ipinakita ni Matt, nanatiling nakatuon si Lauren sa kanyang asawa at determinado siyang ayusin ang kanilang pagsasama. Kahit na ganito ang buhay ni Lauren sa araw-araw ay nanatili siya sa tabi ni Matt at hindi niya ito susukuan dahil naniniwala siyang maaayos pa ito. Sa kanilang 4th month wedding anniversary, lalong tumitindi ang problema ng mag-asawa. Hindi na sumasama si Matt sa game night ng pamilya ni Lauren tuwing Martes at nakita nila ito bilang kawalan ng respeto ni Matt sa mga magulang ni Lauren. Kinausap ni Lauren ang asawa at sinabi ang lahat ng nararamdaman niya ngunit hindi ito nakikinig o kaya'y walang pakialam sa nangyayari dahil wala namang pagbabagong nagaganap sa pag-uugali ni Matt. Nag-aalala siya na lumalayo na ang loob nila sa isa't isa at ayaw niyang mawala ang pagmamahalan nila noon. Sa panahong iyon ay desperado si Lauren na iligtas ang kanilang kasal at handang gawin ng lahat para maging maayos ito. Kaya nang iminungkahi ni Matt na mag-road trip sila ni Lauren sa Bowling Green, Kentucky, kung saan nakatira ang kanyang pamilya ay pumayag si Lauren. Naisip niya na ang pamamasyal na ito kasama si Matt ay maaaring makatulong sa kanilang problemadong relasyon at maibalik ang dati. Nang dumating sina Lauren at Matt sa Bowling Green ay nagulat sila dahil aalis pala ang ina ni Matt. Nagpasya silang sumama sa trip kasama ang ina ni Matt, ang asawa nito at ang mga magulang ng asawa. Kahit na magkakasama ay hindi pa rin nagbabago ang damdamin ng ina ni Matt kay Lauren at malamig pa rin ang pagtanggap sa kanya nito. Naging masungit ang ina ni Matt sa buong biyahe na nagdulot ng tensyon sa grupo. Habang nagpatuloy ang trip ay nagplano ang nanay ng isang photoshoot para sa pamilya at kasama dito si Lauren. Excited si Lauren na makasama sa plano ng biyanan sa pag-asang magbabago ang pakikitungo nito sa kanya. Ilang araw bago ang photoshoot ay nag-text ang ina ni Matt kay Lauren na lahat ay magsusuot ng asul. Sabik na sinunod ang mga tagubilin kaya't si Lauren ay nag-shopping at bumili ng 2 bagong asul na damit,
Isa para sa kanya at isa para kay Matt. Ngunit pagdating nila sa lokasyon ay natuklasan nilang lahat maliban kina Lauren at Matt ay nakasuot ng puti. Nalito at nabigo si Lauren, nagtanong siya sa biyanan kung ano nangyari. Ngunit sa halip na aminin ang kanyang pagkakamali, ang ina ni Matt ay nagalit kay Lauren. Nagwala ito at pinalabas na si Lauren ang namilit na magsuot ng asul sa photoshoot. Sinubukang ipaliwanag ni Lauren na sinunod niya ang mga tagubilin ng biyanan at bumili ng mga asul na damit. Gayunpaman ang ina ni Matt ay patuloy na pinalala ang sitwasyon at kalaunan ay kinansela ang photoshoot. Nang umuwi na ang mag-asawa sa kanila ay hindi naman bumuti ang kanilang pagsasama. Sa halip lalo pa itong lumala. Madalas na gustong mapag-isa ni Matt at nagsusulat sa kanyang journals. Nag-aalala si Lauren sa pag-uugali ng asawa. Nagsimulang maghinala si Lauren na si Matt ay nagnanakaw ng pera mula sa pondo nila para sa kanilang trip sa Disney World. Lalong lumalala ang kanyang hinala nang nawawala na siya ng pera sa kanyang wallet. Madalas tawagan ni Lauren ang kanyang ina na umiiyak kapag nalalaman niya na nawawalan siya ng pera. Minsan sinabi niya pa dito na sapat lang ang pera niya para mabayaran ang mga gastusin sa loob ng isang buwan dahil naubos na ang kanyang ipon. Kaya't nagdulot ito ng pagkabalisa at takot kay Lauren dahil alam niyang nahaharap sila ni Matt sa isang malaking problema pagdating sa pera. Wala pa silang isang taon na kasal ang naipon ni Lauren na $10,000 ay ubos na. Akala niya ay ito ay sapat para maging matatag na pundasyon para sa kanilang kinabukasan. Ngunit mabilis na naubos ang ipon dahil sa sobrang paggastos ni Matt. Isang gabi pagka-uwi ni Lauren mula sa trabaho ay nag-text ito kay Matt tungkol sa kanilang mga plano sa hapunan. Sa pag-uusap ay nabanggit din niya na may isang babaeng katrabaho ang bumisita sa kanilang bahay kanina. Ang pagpunta ng babaeng ito sa bahay ng mag-asawa ay nagdulot ng pag-aalala kay Lauren dahil hindi karaniwan na may pupuntang babae sa bahay para lang kausapin si Matt. Kaya't dumagdag pa ito sa pagkabalisa ni Lauren at naisip niyang kausapin ang unang asawa ni Matt para malaman kung ano talaga nangyari sa kanila at nauwi sa diborsyo ang pagsasama. Si Matt at ang kanyang unang asawang si Brooke Truitt ay nagkakilala noong college at doon naging magkasintahan. Matapos ng 2 taon ay nag-propose si Matt kay Brooke at sila ay kinasal. Ngunit noong magkasintahan pa lang ang dalawa ay nambababae na si Matt. Inamin ni Matt kay Brooke na nahalikan niya ang babae. Kahit na nasaktan si Brooke, sa huli ay pinatawad din niya si Matt. Ang pangalawang beses na niloko ni Matt si Brooke ay bago sila ikasal. Sa pagkakataong iyon ay humingi ng tawad muli si Matt kay Brooke at kalaunan ay pinatawad niya ito. Matapos nito ay natuloy ang kasal nila. Nang mag-asawa na ang dalawa ay hindi na umayos ang kanilang pagsasama. Napansin niyang naging magastos si Matt sa mga walang kwentang bagay. Samantala siya nagkukumahog na magtrabaho para suportahan sila. Ang patuloy na paghihirap sa kanilang pagsasama ay nagdulot ng lamat sa relasyon nila Matt at Brooke. Lumayo ang damdamin ng isa't isa hanggang sa wala nang natirang pagmamahal sa mag-asawa. Kalaunan ay naghiwalay sina Matt at Brooke. Nabigla si Lauren sa nalaman tungkol sa nakaraan ni Matt. Umiiyak na ikinuwento niya ito sa ina at kapatid. Nagalit sila sa panlulokong ginawa ni Matt dahil ang sabi niya, ang unang asawa niya ang nagloko. Hindi na nila sinabi sa ama ni Lauren ang nalaman dahil natatakot silang pakasaktan nito si Matt. Kahit na lumalala ang sitwasyon ng mag-asawa ay naniniwala si Lauren na maaayos pa nila ito. Ngunit nadagdagan na naman ang kanyang problema nang makita ang kanilang credit card statement. Gumastos si Matt ng $11,200 para sa video games at $1,100 para sa gift cards. Ang mga gastos na ito na hindi pinapaalam kay Lauren ay nagpapahiwatig lang na wala na talaga siyang pakialam sa buhay nilang mag-asawa. Ngunit ayaw pa rin ni Lauren sumuko, kaya't humingi siya ng tulong sa kanyang ina at kapatid upang kausapin si Matt at gumawa ng plano kung papaano aayusin ang kanilang problemang pinansyal. Nagpakita naman ng positibong pananaw si Matt at talagang ninanais na itama ang mga issue nila sa pera. Mukha talagang umayos na si Matt matapos nito. Ngunit noong August 31, 2017, ang babaeng dumaan noon sa bahay at dating katrabaho ni Matt ay muling dumalaw. Nabigla si Lauren dito at nainis dahil nagiging maayos na ang pagsasama nila mag-asawa. Pero sabi ni Matt kailangan niyang umalis at tulungan ng babaeng dumating. Nagalit si Lauren at sinubukang tawagan si Matt at i-text para pabalikin sa bahay. Ngunit hindi ito sumasagot.
Nagsumbong si Lauren sa kapatid at dito ay sinabi niyang huli na ito at makikipaghiwalay na siya sa asawa dahil patuloy nitong sinisira ang kanilang buhay. Itinext din niya kay Matt ang planong diborsyo. Bandang 1:00 ng madaling araw noong September 1, 2017, isang tawag sa 911 ang pumasok. Si Matt ang nasa kabilang linya at sinasabi niyang mukhang napatay niya ang asawa. Nanaginip daw siya at pagbukas niya ng ilaw nakita ang asawa sa sahig na naliligo sa sariling dugo. Duguan din daw siya at may kutsilyo sa kama. I had a dream, and then I turned on the lights and she's dead on the floor. How? I have blood all over me, and there's a bloody knife on the bed, and I think I did it. Nanginginig si Matt sa takot. Kinakausap niya ang dispatcher na tila hindi siya sigurado sa sarili. Ipinaliwanag ni Matt ang dahilan kung bakit maaaring napatay niya ang asawa. Ayon kay Matt, uminom siya ng Coricidin na gamot para sa ubo at sipon at maaaring naparami ang kanyang ininom. Dagdag pa ni Matt na uminom siya ng Coricidin dahil alam niyang makakapagbigay ito ng ginhawa at makakatulong sa kanyang mahimbing na pagtulog sa gabi. Ang Coricidin ay isang cough and cold medicine na may dextromethorphan at chlorpheniramine na ayon sa mga eksperto na kapag nasobrahan sa pag-inom ay maaaring magdulot ng euphoria, agitation, psychosis at dissociative phenomena. Sumikat ang kasong ito bilang the cold medicine murder dahil nga sa sinabi ni Matt. Agad na rumesponde ang mga pulis sa tawag ni Matt at pagdating nila sa bahay ng mag-asawa, nakatayo na si Matt sa harap ng bahay. Agad siyang pinosasan at dinala sa presinto. Ang mga pulis na naiwan ay pumasok ng bahay at nagulantang sa nakita. Nagkalat ang dugo sa kwarto ng mag-asawa. Meron sa carpet, kama, dingding at mga gamit doon. Si Lauren naman ay nakitang patay sa sahig na naka-fetal position at naliligo sa sariling dugo. Sinuri ng mga pulis ang buong bahay at nangalap ng mga ebidensya para malaman kung ano talaga nangyari. Pinuntahan din nila ang mga magulang ni Lauren at ibinalita ang nangyari. Agad na tinanong ng ina kung si Matt ang gumawa at agad naman nilang sinabing oo. Sa istasyon ng pulis, in-interview nila si Matt at hindi man lang ito nagpakita ng anumang emosyon at hindi rin umiyak. Ngunit kalaunan ay humingi ito ng abogado kaya't hindi na nila masiyasat tungkol sa buong pangyayari. Dinala nila sa ospital si Matt para malaman kung nasobrahan nga ba siya ng pag-inom ng gamot. Matapos ang blood test ay inaresto na siya sa salang pagpatay at idinerecho na siya sa kulungan. Nalaman ng pulisya na naghugas muna si Matt bago tumawag sa 911. Ngunit may mga bahid ng dugo pa rin ito sa katawan. Sinuri nila ang mga journals, computer at cellphone ni Matt para malaman kung ano ang naging motibo niya sa krimen. Habang sinisiyasat ang kanyang mga internet records, napansin nila na ilang linggo bago ang krimen ay hinahanap na niya ang mga paksa tungkol sa gamot na Coricidin at ang epekto nito pag sinabay sa alak. Nakita din nila ang isang nakatagong Instagram account ni Matt na nagpapakita ng kanyang interes sa kamatayan, sa demonyo at sa pelikulang American Psycho. Ang mga ito ay kabaliktaran sa pinapakita niyang katauhan na mabait, makadiyos at nangangarap na maging isang pastor. Sa toxicology report ni Matt nakita na kakaunti lang ang gamot na nasa dugo nito na taliwas sa kanyang sinabi. Kaya't imposibleng maranasan niya ang mga side effects nito at ang hallucinations na una niyang ibinahagi sa mga pulis. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay ng karagdagang katibayan na sumusuporta sa argumento na si Matt ay nasa tamang pag-iisip at hindi na sa ilalim ng impluensya ng anumang gamot sa oras ng pagkamatay ni Lauren. Lumabas sa autopsy report ni Lauren na natutulog siyang nakatagilid nang pumasok si Matt sa kwarto at sinaksak ito. Matapos ang unang saksak sa kanyang tagiliran, ay pinaharap niya si Lauren at nagpatuloy si Matt sa pagsasaksak sa kanya ng maraming beses. Natuklasan din nila na sinubukang manlaban ni Lauren dahil marami din siyang sugat na natamo sa kanyang mga braso. Sa kabuuan ay nagtamo si Lauren ng higit 100 saksak sa iba't ibang parte ng katawan at mukha. Noong October 5, 2018, si Matthew Phelps ay umamin na nagkasala sa pagpatay at siya ay nasintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parole. Sa kanyang sentencing hearing, nagpahayag si Matt ng pagsisisi at panghihinayang sa nagawa dahil sa kanyang pagiging pabaya sa pag-inom ng alak at gamot.
Isa daw siyang halimaw na hindi nag-isip at gumawa ng bagay na walang katuturan at wala sa katwiran. Nahihiya daw siya at nakokonsensya. Isa na namang kwento ang inyong natunghayan. Sana ay nagustuhan nyo ang aking pagbabahagi. Bago ko tapusin ang video, shout out po Miss Imelda Pasqua, Miss Apple Subebe from Hong Kong, Miss Marian Ortiz and her son Carl Frederick from Batangas, Miss Aaron Naray, Miss Violeta Oren, Miss Rosa Aloro, Miss Tabby B, and Miss Nilda Remeo. God bless po at salamat muli sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.